Amen. Amen. Kasama ba natin ang Diyos? Amen. Kasama po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Palakpakan po natin siya ng malakas mula sa puso, mula po sa ating isip at sa ating buong lakas. Taas natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Punuin natin ang pagsamba. Ito pong lugar na ito. And as we study the Word of God this morning, handa po natin ang puso natin. Let's talk to ourselves. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, nandito po kami. Gusto po namin sama-sama na itaas ka namin. Gusto po namin yung mga espiritu, yung mga kaluluwa namin, lumampas po, Panginoon, sa lugar na ito. Lumampas po sa aming mga katawan, kundi maitaas namin lahat, Panginoon, sa kaluwalhatian ng inyong pong pangalan. Kaya dalangin namin, Lord, ikaw po ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Kausapin po ninyo kami at ilapit po ninyo kami sa inyo. Thank you po, Panginoon. We praise you, we honor you, and we worship you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Please be seated. Minsan po ba naitanong na natin sa ating mga sarili, bakit kaya simba naman ako ng simba, pero bakit kaya parang walang nangyayari? Bakit kaya ang tagal ko nang umaattend ng church, pero parang wala pa rin nangyayari? Bakit kaya wala pa rin transformation sa buhay ko? Bakit kung ano ako dati, ganun pa rin ako ngayon? Bakit kaya pag nananalangin ako, parang hindi pa rin nakakatagos yung panalangin ko? Parang bumabato lang ako sa langit, tapos yung ibinato ko, bumabalik din sa akin, nasasalo ko rin. Parang walang nangyayari. Bakit kaya? Simba naman ako ng simba. Pag binilang mo, ang dami ng simba na ginawa ko. Kung ikukumpara mo ako sa kapitbahay ko, mas marami pa akong simbang ginawa kaysa sa kanya. Bakit nga kaya? Naitanong po ba natin sa sarili natin yon? Talagay ko po, isa lang po ang dahilan kung bakit. Dahil ang Diyos po hindi naghahanap ng simba. Ang Diyos po hindi nagbibilang ng simba. Ang Diyos po hindi nag-iintay ng simba. Ano po iniintay ng Panginoon? Samba. At yan po yung pamagat ng mensahe po natin ngayon po umagang ito, simba o samba. Ito po ay pangalawang bahagi ng pag-aaral natin mula po nakaraang Sunday. Bakit ba tayo nandito ngayon? Para sumimba o para sumamba? Kasi kung nandito tayo para sumimba, check! Okay na, mission accomplished. Pero kung nandito tayo para sumamba, kayo lamang po ang makasasagot ng tanong na yan. Mache-check mo ba yan? Paglabas mo ba nitong pintuan na to, masasabi mo ba, sumamba ako? Kasi masasabi mo talaga, sumimba ako. Pero ang tanong, sumamba ba tayo? Basahin po natin, John chapter 4, 21 to 24. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon, na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito, o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat niyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kailan po nagiging simba o kailan nagiging samba ang ating pagsisimba? Lahat po tayo nagsisimba. Pero lahat ba tayo sumasamba? Kailan nagiging samba ang ating pong pagsisimba? Una po sa lahat, ang simba ay nagiging samba when you become a lifestyle worshiper. No, ang pagsamba po ay nagiging bahagi ng ating buhay. Hindi po siya isang programa na inatinda natin o isang lugar na pinupuntahan natin. It becomes part of our life. We become a lifestyle worshiper. How do we do that? Paano po nangyayari yan? Una po, sa binasa natin ng talata, sabi po niya that worship is not based on the place, but on the person. Let me say that again. Worship is not based on the place,
but based on the person. Balikan natin yung John 4:21 and 23 ha. Sabi po niya, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating daw yung panahon, na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na o sa Jerusalem. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ngayon, eto, dito, sa lugar na to, dumating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Noon pong time ni Jesus, New Testament, Old Testament, mula po nang ang templo ay nabuo. No, mula po, kasi po dati, nasa tolda lang sila, paikot-ikot. Pero mula po nung maitatag ang templo sa Jerusalem, centralized po ang kanilang worship. Hindi pwedeng mag-worship kung saan mo lang gusto. Hindi pwedeng kung saan mo maisipan. Hindi pwede. Gusto mong mag-worship, pumunta ka doon sa templo. Kailangan doon ka mag-worship. Because the temple and the altar was in Jerusalem. So kailangan, pumunta ka ng Jerusalem. Kaya yung mga Hudyo nasa abroad, pumupunta pa yan sa Jerusalem. Parang yung mga Muslim, di ba? Ngayon, pupunta pa ng Mecca. Okay, mga Katoliko, pupunta pa ng Roma. Parang ganoon ang nangyari po noong time na yun. Pero, according po kay Jesus, sa pinag-aaralan po natin na verse ngayon, sabi po ni Jesus, dumating na ang panahon, ngayon na nga, na hindi na sasambahin ang Diyos doon sa Jerusalem, o dito sa bundok na to, o kung nasaan ang templo, o kung nasaan man ang altar, pwede na raw po natin sambahin ang Diyos maski saan. Paano yun? Nasa Jerusalem ang altar. Paano yun? Nandoon ang templo. Paano po natin gagawin yan? Alam niyo po, today, listen to me, this is very important. Today, we can worship God anywhere as long as you bring your own altar. Bring your own altar. Ano yan, Pastor? Di ba meron tayong bring your own baon? Meron tayo yan. Wala ka sarili mong baon. Meron tayong bring your own bag. Di ba? Pag may lakad tayo, bring your own water. Ako, lagi ako may dalang sarili ko na tubig. I bring my own water. Bring your own extra shirt kapag meron tayo mga activity outside. Alam niyo po, when we worship the Lord, when you come to this place, bring your own altar. May dala ka bang altar ngayon? Kung wala kang dalang altar, pwede pa. No? Simulan po natin magdala ng sarili nating altar. Hindi yung magsiset up ka ng table, alam niyo, masasabihin ng iba, sa bahay namin may altar eh. Pag pumunta ka sa bahay nila, may altar kasi mayroong lamesa, mayroong kandila, mayroong litrato, mayroong bulaklak, may altar. No, we're not talking about setting up an altar. Na kanya-kanya po tayo ng setup ng lamesa po natin dito. Hindi po ganun ibig natin sabihin. Yung iba pa nga, kailangan nakaharap sa, ano ba yan? Sa east. Ano ba yung east sa Tagalog? Silangan. Tama man ako doon. So, nakaharap sa east, kailangan daw doon nakaharap kasi nandoon ng Jerusalem. Ganun daw. Pero hindi po yun ang ibig sabihin nito. Yun nga ang inalis ni Jesus. Yung kailangan mo na mag-worship ng kailangan may particular na lugar, may particular na programa, may particular na oras. Yun mismo ang inalis ni Jesus Christ. True or false? Meron po akong nabasa, may nagtanong po ng ganito. True or false? A church without an altar is just a stage. True or false? Yun ang mga pinanggalingan natin na churches. Kung galing po tayo sa ibang church, may altar ba? Merong malaking krus. Di ba? Merong Bible na malaki din, nakabukas. Tapos kailangan merong bulaklak na magaganda at malaki din. O at kailangan merong mga pagpasok mo, merong tumutunog. Ding dong dong. Airport pala. Di ba kailangan merong mga ganun? At pag wala daw nun, it's not a church. E tignan niyo po ang atin pong church. Meron ba tayong malaking krus? Wala. Meron ba tayong bulaklak? Wala. Meron ba tayong kandila? Wala. Halos wala nga tayong rito, kundi yung mga musical instruments natin at saka yung ating pagbabasa ng Word of God dito po sa harapan. Yun lang. So, true or false? A church without an altar is just a stage? The answer is false. Bakit po false? Bakit false? Because the meeting place with God is now in your heart. You meet the Lord not in church.
Because you can be in church, but you have never met the Lord. Amen? Amen. You can be in church, but you have never met the Lord during the last 20 years, during the last decade or so. Attend ng church, but I've never met the Lord. Because the meeting place is not in the church. The meeting place is in your heart. In your heart. The altar is now in the heart, mind, and soul. Nasa loob, nasa puso, nasa isip, nasa kaluluwa. Yun po ang altar natin. You can bring worship anywhere, maski saan. Unlike before. Noong pong time ni Jesus, bumupunta po sila sa Jerusalem, pero masama ang loob nila. Kasi pupunta tayo sa Jerusalem para mag-alay. Ang layo-layo ng pinanggalingan natin. Syria, Lebanon, Qatar, Roma. Ang layo ng pinanggalingan. Pupunta tayo sa Jerusalem para lang mag-alay. Pero wala silang choice kasi nandun ang altar sa Jerusalem. Kahit po, strength na lang yung kanila pong ginagawa. Hindi na po talaga heart, mind, soul. Strength na lang. Kasi po, nagko-complain na lamang po sila. Akala ng iba tuloy, worship is an obligation. There are people who believe that worship is just an obligation. Kaya tuloy, dahil obligation siya, kailangan magsimba ako. Bakit? Mamalasin ako. Meron ganon. Pag hindi ako nagsimba, baka magkasakit ang pamilya ko. Pag hindi ako nagsimba, baka yung negosyo ko bumagsak. Kailangan ko magsimba. Hindi po yun, mga kapatid. No, totoo, simba. Nakasimba talaga tayo. Pero nagiging ritual ang atin pong relasyon. And so, paano po yan? How do we worship the Lord? Fine, Pastor, may dala na akong altar sa puso ko. Right now, habang nagsasalita ako, nire-ready ko yung altar sa puso ko kasi gusto ko mag-worship. Andito na rin lang ako Gusto ko mag-worship sa Panginoon. Meron pa ho tayong kailangan dalhin. Hindi lang ho altar. Meron pa. You have to bring your own sacrifice. Kasi noong time po nila, may altar nga, wala ka namang sacrifice. Ano ilalagay mo dun sa altar? Tubig? Ano ilalagay mo dun? Titignan mo na lang? Wala. You have to bring your own sacrifice because sacrifice is an integral part of worship. Actually po, ang dinadala po nila ng sacrifices is sacrifice na para sa kanilang kasalanan. Hindi na ho natin kailangan magdala ng sacrifice para sa kasalanan. Bakit? Si Jesus na po yun. Si Jesus na po yun. Kaya si Jesus namatay para sa iyo, para sa akin, para hindi na natin kailangan na ang atin pong, na tuwing pupunta tayo rito, alay ko para patawarin ang kasalanan ko. Hindi ka papasok sa church para patawarin ang kasalanan mo. Dahil kung tinanggap mo na si Jesus, napatawad ng kasalanan mo. So hindi ka na pupunta sa church para mag-alay ng sakripisyo, para malinis ang ating mga kasalanan. Hindi po yun. Pastor, sabi sa Hebrews 10:10, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan at magpakailanman. Once and for all. Isang beses lang. Hindi na kailangan ulitin. Hindi na kailangan alay uli. Next Sunday uli, alay uli. Hindi na po kailangan ulitin dahil kay Jesus. So, bakit need pa natin ang sacrifice, Pastor? Anong sacrifice? Yung sinasabi mo na yan. Mga kapatid, listen. Iba po yung sacrifice for salvation or for forgiveness of sin. Tapos na po yun. Hindi natin pinag-uusapan yun. Ang sinasabi po natin ngayon, sacrifice of worship. Kasi po, there is no worship unless there is sacrifice. Sa Bible po yan. Every time they come together to worship, there was sacrifice. Hindi yung sacrifice for sin. Tapos na tayo dyan. There's always a sacrifice. Deuteronomy 16, verse 16. No one should appear before the Lord empty-handed. Hindi po tayo dapat humaharap sa Panginoon na walang laman ang ating mga kamay na iaalay sa Kanya. Because we came to give, not to receive. When you come to the Lord, pag napunta po tayo to worship, we came to give, not to receive. At alam niyo po, hindi pera ang pinag-uusapan dito. Yan, nakakahinga na kayo ng maluwag. Akala niyo ba, banatang ka sa pera. Hindi yung pera ang pinag-uusapan dito. Hindi pera. Kasi pwede ka magbigay na magbigay. Alam niyo, maraming artista ang yaman-yaman.
Pag mamamatay na po sila, yung kayamanan nila, yung kalahati, pinamamana sa charity, pinamamana sa church, pinamamana kung saan-saan. Kasi naniniwala sila, ang yaman-yaman ko, ibabayad ko na lang ito para ipagdasal nila ako para mapunta ako sa langit. Na maraming artista, ganyan po ang ginagawa. Maraming sikat na tao, ganyan ang ginagawa. God does not need our money. All money comes from God. Alam niyo po, lahat ng meron tayo, sa Diyos galing. Pero, meron ka na hindi sa Diyos galing na kailangan mong ibalik sa Diyos. Una, na sacrifice of praise. Sa iyo yan. Hindi pwedeng hugutin sa iyo yan. Hindi pwedeng pilitan. Hindi pwedeng takutan. You give the sacrifice of praise to the Lord. Hebrews 13:5. Though Jesus, therefore, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Remember our altar in our heart? Lalapagan mo yun ng sacrifice of praise. Ano ba ibig praise sa Tagalog? Papuri. Okay? Pagka tayo po umaawit, sumisigaw tayo, praise the Lord! Sacrifice of praise. No, kapag sinasabi natin, God is good! Sacrifice of praise. Pag sumisigaw tayo, hallelujah! Sacrifice of praise. Yun po, inilalatag natin sa mga altar na dala-dala natin sa puso natin. A sacrifice of praise. Hindi lamang po yan. Sacrifice of thanksgiving. Psalm 116, verse 17. I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord. Yung magsasacrifice ako, hindi lang praise. Magsasacrifice din ako ng thank offering. So yung altar sa puso mo, lalapagan mo yun. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa blessing mo. Salamat sa lahat ng provision mo. Salamat sa protection mo. Yun ang nilalatag po natin sa altar sa puso natin. Nagiging simba, o nagiging samba ang simba. When you bring your own altar and you lay down sacrifices of praises and worship and thanksgiving at meron pa, sacrifice of joy. Saan ba yung misis ko? Sacrifice. Sacrifice of joy. Diba? Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng sacrifice of joy? Basahin muna natin, Psalm 27, verse 6. At this tabernacle, I will sacrifice with shouts of joy. Kasi kapag ikaw masaya, napapasigaw ka, di ba? Pag nanliligaw ka, tapos sinagot ka, sinabi, oo, mahal din kita. Ang saya-saya mo. Paano mo pinapakita saya mo? Ginaganon mo ba? Thank you, sinagot mo ako. Hindi. Kasi you are so joyful. Kapag ka ang saya-saya mo, napapasigaw ka talaga. Kaya minsan po, sa church, alam niyo po, minsan yung mga hindi Christian, yung hindi umattend ng Christian church, nagtataka sila. Ba't sila nagsisigawan? Nag-aaway ba? Pero hindi ho Kapag ka nalulugod ka sa Diyos, napapasigaw ka talaga. Lahat na nangyayari sa'yo, na-promote ka, napapasigaw ka talaga. Kapag ka masaya ka, napapasigaw ka talaga. Kapag ka nanonood ka ng concert, napapasigaw ka talaga. Kapag ka nakashoot sa basketball, yung team mo, napapasigaw ka talaga. Kasi ang saya-saya mo. So when we come together, ito po yung mga sacrifices natin. Tanongin natin sarili natin. Tagal ko na nagsisimba. Nagsasacrifice ba ako ng praise? Kaya sabi ko ba talaga, praise God. Hallelujah. Tuwan-tuwa ako. Nandito ako sa lugar na ito. Naiaalay ko sa Panginoon. Sacrifices of thanksgiving. Thank you, Lord. Hallelujah. O sacrifices of joy. Ito ang binanggit ko na ito. Tignan niyo po itong mga binanggit ko ito. Now, imagine how worship will look like. Imagine kung ano itsura when we come together like this, lahat tayo nag-aalay ng sacrifice of praise. Ano itsura natin? Tahimik ba? Sacrifice of joy? Sacrifice of thanksgiving? Ano itsura? Antok ba? Ano itsura? Nakasimangot ba? Hindi. We are, nag-o-offer ka ng sacrifice of depression? Hindi. Thanksgiving nga sa Panginoon. Iba po talaga. Dahil po dyan, may isa pa tayong dadalhin sa altar natin. Una, bring your own altar. Pangalawa, bring your own sacrifice. Pangatlo, bring your own fire. Magdala ka ng sarili mong apoy. Ito pong si Abraham, nung dinala po si Isaac sa Mount Moriah para mag-offering,
may dala-dala po siyang sariling apoy. Kasi naglagay ka ng sacrifice, naglagawa ka ng altar, ay, wala pala akong apoy. Paano mo ngayon i-offer sa Panginoon as burnt offering yung sacrifices na yan kung wala ka naman na sarili mong apoy? That's why worship is a celebration. Ang worship po ay talagang celebration. Kanina po, natutuwa po ako doon sa praise and worship natin kanina. Naranasan niyo po ba na may Diyos dito as we worshiping the Lord kanina? Kanina pa lang sa praise and worship, masasagot mo na ang tanong kung nakasamba ka. Kanina pa lang. Kasi sure ako, nakasimba ka. Nakasamba ka ba kanina sa praise and worship? Doon pa lang. Napakalaking bagay na po kaagad niyan. May dala ka kasing sarili mong apoy. Because worship is a celebration. That's why we sing. That's why may mga musical instruments po tayo. That's why meron po tayong clapping of your hands. No, minsan palakpak tayo ng palakpak sa ibang bagay. Pero pagdating naman sa church, hindi tayo makapalakpak. May mga church pa, bawal po malakpak. Sa Bible, super encourage ang palakpak. Dito po sa atin, hindi bawal pumalakpak. Pero alam niyo po, isipin ko muna, sasabihin ko to. Sige. Alam niyo po, sa church natin, medyo matipid tayo sa palakpak. Totoo po, no? Totoo po. Medyo matipid po tayo sa palakpak dito. Minsan po, nakasayaw yung kaloob, walang pumalakpak. Minsan po sa praise and worship natin, nararanasan mo yung presensya ng Diyos, walang pumapalakpak. Minsan po nagpe-praise and worship, nakaganyan. Minsan nakaganyan, akala mo nakatali eh. Akala mo nakaposas na tokhang eh. Minsan nakapamulsa. At minsan nakatungo pa sa cellphone. Diba? Alam niyo po, be generous. Pagdating po sa worship, hindi ko bawal sa church natin yan. Be generous sa pagpalakpak. Be generous sa pag-awit. No, be generous sa pagsigaw. Lalo na po kung sigaw ng praise. Lalo na kung sigaw ng thanksgiving. Shouts of joy to the Lord. Be generous. Inaantay ng Diyos yan. Pag Sunday, sabi ng Lord, ito na naman yung church nila. Ayan, nagdadatingan na ng mga tao. Tignan ko nga, ano ba mag-worship itong mga to? Ano? Walang marinig si Lord. Kasi masyado pong, hindi ko alam kung nahihiya ba or anything like that. No? When we worship the Lord, bring your own fire, kasali ang buong katawan po natin. Kasali yan. We offer our entire body to the Lord. We surrender ourselves to the Lord. Pag pumasok po tayo sa pinto na yan to worship God, ang Diyos na ang in control. Parang sumakay ka sa bus o sa aeroplano. Pag sumakay ka na doon, hindi na ikaw in control. Ang Diyos na in control. So pag tayo po, pagpasok natin dito, iwan po natin sa labas. Kung ikaw ay mahihiyain, kung ikaw ay antukin, kung ikaw ay tamad, kung ikaw ay ayaw kumanta, iwan mo sa labas yan. Kasi pagpasok dito, God is expecting you to worship Him. Diba? Kaya nga tayo nandito eh. God is expecting you to worship Him. So, iwan po natin yan. Kasali pong lahat. Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. Buhay na po natin yan. Buhay na sakripisyo. So, talk to yourself. Minsan po, attend ka ng party, birthday party. Naka-attend na ba kayo ng party na lahat sila masaya, ikaw hindi? Mayroong mga ganon, yung mga introvert. No, yung mga mahihiyain. Lahat masaya, siya na sa isang kanto. Tapos, yun na siya, nahihiya-hiya. Pag-attend ka ng party, sabi mo sa sarili mo, mag-enjoy ako. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako papayag na umuwi na out of place ako. I will join. Ganon din po sa worship. Sabi mo sa sarili mo, pagpasok mo sa pinto, mag-worship ako. Aalaman ng kaunti yung isip mo. Nakakahiya. Parang ayoko. Hindi, labanan mo. Hindi, mag-worship ako. At kapag ka tumugtog na, sumali ka na. Kumanta ka na. No, pumalakpa ka na. Sumigaw ka na. Kung kailangan, kung yun ang bulong ng puso sa atin. Decide for yourself. Kaya nga kanina, bago tayo magsimula ng sermon, di ba sabi natin, ako ay narito ngayon para mag-aral. Di ba? Meron tayong ganun. You talk to yourself. Let us talk with ourselves. At paglabas po natin dito, hindi natatapos ang lahat. Meron pang dagdag na sacrifice.
Hebrews 13:6. And do not forget to do good and to share with others, for such sacrifices God is pleased. Doon mas natutuwa ang Panginoon. When we do good, when we share to others, that is another sacrifice. Yung altar mo, dala-dala mo hanggang labas. Nagsasacrifice ka pa rin. Now, that is worship as a lifestyle. Ang simba po natin ay nagiging samba when you offer praises to God. And then, ang simba ay nagiging samba when you level up. Ano level up? From ritual to relationship. Dati nagsimba ka lang para sa ritual. Pero ngayon, hindi na ritual, relationship na. Many religions have so many rituals. Actually, hindi lang naman other religions. Maski tayo, marami po tayong ritual. Ito po, di ba? Pag-end natin dito, pag nag-closing prayer na tayo, in Jesus' name, Amen. Tutugtog na. Sa pagpapala mo. Tutugtog na yan. Whether you like it or not. Linggo-linggo yan, puro yun, whether you like it or not. Ritual na rin yun. Di ba? At pagkatapos nun, tutugtog na yung closing song. Day by day. Di ba? Tutugtog na yan. Whether you like it or not. Ritual na rin po natin yan. Pero it's not about the ritual. Wala namang masama dun eh. Ang masama dun, you have to, pag hindi ka nag-level up, you have to level up from ritual to relationship to the Lord. Nagkakaroon ng relasyon. John 4:22. Hindi ninyo kilala. Nako. Si Jesus to, nagsasalita. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Meron palang ganun. Ngunit, kilala namin ang aming sinasamba. Meron palang ganun. Ba't ka nasa church? Hinila ko Kumanta daw, di kumanta. Pero hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Sabi ni Jesus, huwag kang papayag na hindi mo kilala ang iyong sinasamba. Minsan po, attend tayo ng kasal. Naka-attend ka na ba ng kasal na hindi mo kilala yung kinasal? Yung bride, yung groom, hindi mo kilala? Ba't ka nando doon? Hindi ka naman in-invite. Siguro supplier ka, photographer ka siguro, o ikaw siguro yung usher, or ano man, Pero hindi mo kilala yung kinasal. Is it meaningful to you, yung kasal nila? Nonsense yung kasal. Ang saya-saya ng kamag-anak, ang saya-saya ng mga best friend, kasi magkakakilala sila, may relationship. Pero ikaw, dahil supplier ka, ikaw yung may dala-dala ng ganto't ganyan, hindi mo nararamdaman yung kanilang saya, kasi walang relationship. Ganyan po ang nangyayari when we come together to worship the Lord. Lahat tataka ka, ba't ang saya-saya nila? Ba't umiiyak pa yung isang yun? O ba't ang taas-taas ng kamay ng isang yun naman? Nagtataka tayo, bakit ganun sila? Pag hindi tayo kasali, you will not experience the joy of worshiping the Lord. So, ang sabi natin, level up from ritual to relationship. Kasi po, ang simba ay nagiging samba kapag ka napapalapit ka sa Diyos. Kakasimba mo, napalapit ka ba kay Lord? Ang sagot dyan, dapat napalapit tayo. Yung papasok ka sa lugar na to, yung puso mo basyo, yung puso mo walang laman, yung puso mo empty. Pero paglabas mo, full. Filled ang puso natin. May nangyari kasi sa pagpasok natin dito sa lugar na ito. Level up from ritual to relationship. And ang samba ay nagiging samba when you worship God inwardly and outwardly. Inwardly and outwardly. Verse 23 and verse 24. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya. Saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. In spirit and in truth. Tutuloy ko pong pagbabasa. Sapagkat, listen to this sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Diyos. According to this verse, may iba't ibang uri ng pagsamba. Maraming uri ng pagsamba. Pero may uri na tinatanggap ang Diyos. May uri na gusto ng Diyos. Ano po yun? In spirit and in truth. Tuloy ko lang pagbabasa. 24.
Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Alam niyo po, God is looking for worshipers. Now, let that sink into us. Kung pwede lang maglagay ang Diyos ng karatula sa labas ng langit, wanted worshiper. Naghahanap po siya ng worshiper. Bakit po siya naghahanap ng worshiper? Kasi po, may vacancy. May vacancy? Paano nagka-vacancy? Sa langit po, meron 3 main archangel, arkanghel sa langit. Sino kilala natin? Una, si Miguel, arkanghel. Pangalawa, si Gabriel, arkanghel. Pangatlo, si Lucifer, arkanghel. Sila yung 3 na main archangel sa langit before magsimula ang mundo. Now, ito pong si Michael, siya po yung warrior angel. Siya po yung general ng God's army. Yung kapag ka mayroong gerahan, may labanan sa Bible, puro si Michael ang maririnig po natin. Di ba sa bote ng Hinebra, ando doon si Michael, di ba, nakaganon doon sa demonyo. Andun siya. Pagdating sa girahan, pagdating sa labanan, siya ang pinapadala ng Diyos, si Michael. Pagdating naman po sa mensahe, kunyari kay Mary, no, si Mary ay kinausap ng Espiritu na siya ay mabubuntis, ang dumating si Gabriel. No, kapag ka merong mensahe ang Diyos, may balita ang Diyos, merong gusto ipa-interpret o iparating, ang inuutusan niya, hindi si Michael. Kasi si Michael, ang digmaan yan eh. Ang kanyang messenger, si Gabriel. Now, si Lucifer naman po, kung si Michael ay warrior angel sa general, kung si Gabriel naman po ay messenger angel, si Lucifer naman po ang worship leader. Ito pong ginagawa natin, hindi lang po ito sa lupa. Sa langit, may worship din ho. At pagdating po sa langit, ang pinaka-in charge ng worship ay si Lucifer. Sabi po sa Bible, siya raw ay perfect in beauty, in power, perfect in wisdom, si Lucifer. Pero dahil siya po ay nag-rebelde sa Panginoon, siya po ay nalaglag mula sa langit. At nung siya po ay pinaalis mula sa langit dahil po sa kanyang rebellion, sino ang pumalit sa kanya as warrior angel or as worship archangel? Sino pumalit sa kanya? Walang pumalit sa kanya. Walang pumalit. That's why merong vacancy. That's why, ang sabi po sa John 4:24, God is looking for worshipers. Kasi alam niyo kung sino ang balak ng Diyos ipalit sa kanyang worship angel? Kung sino? Ang church. Tayo po bilang church ang assigned sa worship. Tayo po bilang church ang naka-assign para mo sambahin ng Panginoon. Sabi ko po last week, pag tayo po kinuha na lahat ng Panginoon, wala na tayo dito, nasa langit na po tayo, lahat ng meron tayo, bibitiwan natin. Pati yung faith, hindi mo na kailangan yung faith yan. Dito kailangan mo yung faith. Pero pag nasa langit ka na, hindi mo na kailangan ng faith. Kasi nakikita mo na siya, sight. No, hindi na by faith, by sight na. Nakikita natin ang Panginoon. Iiwan mo ang lahat, yung worship mo dito, bibit-bitin mo doon sa langit. Kaya kapag dito po, hindi tayo nag-worship, dito nga ayaw natin mag-worship, di lalo doon ayaw natin mag-worship. Kaya dito pa lang, napaka-importante po ng ating po mga worship po na ito. So God is seeking for worshipers. At tayo, ang kanya pong kapalit, at ang kanya pong qualification, simple lang. Ang worshiper, meron lang qualification in spirit and in truth. Lahat naman may qualification eh. Ang worshiper, ganito muna. Ang driver, dapat marunong mag-drive. Ang chef, dapat marunong mag-cook. Ang singer, dapat marunong mag-sing. Ang worshiper, dapat marunong mag-worship. At ang paraan ng Panginoon sa worship, definition, in spirit and in truth. Lahat po. Lahat yan. Meron po lahat yan requirement. Hindi pwedeng pleasing personality. Hindi pwedeng ganoon lang. Lahat ng trabaho may requirement, except politiko. Hindi lang wala requirement trabaho. Pero lahat meron.
Diba? Kailangan lang sa politiko, able to read and write. Yun lang. Okay, so, tayo po, Panginoon, tayo po lahat yon. So, a true worshiper worships in spirit and in truth. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nung nag-worship tayo in spirit and in truth? Sabi ko kanina, inwardly and outwardly. Therefore, a true worshiper ay meron pong pagsamba, panloob, at panlabas. Spirit, panloob yan. Ito yung mga bagay na invisible. Sumasamba sa loob. Heart, mind, soul, mga hindi natin nakikita. Panloob po lahat yan. Invisible. Pero sumasamba din sa panlabas. Yung visible naman. So sumasamba po yung whole person. Yung buong person. Paano bang buong person? Yung bang taong patay, nakahiga sa ataol, buo ba siya? Hindi. Body lang yun. Ang whole person po ay composed ng tatlong elements. Body, soul, and spirit. Okay, sige. Meron tayong PowerPoint dyan. Okay? Body, soul, spirit. So, ikaw ito. Tatlo nakikita mo dyan. Ikaw yan. Pero isa lang yan. Pero tatlo nakikita mo. So, merong body. Alam natin yung body, katawan. Merong soul. Ang katawan po, yung body is the vehicle. Okay, pakibalik yung PowerPoint natin. Yung body, yan yung vehicle. Yan yung kotse. No, yung kotse, pag pinatay mo na yung ignition, wala na, patay na siya. So, yan yung body. Ang soul, naman po, ito yung our heart and mind. Ito yung ikaw talaga. Ito yung nagko-control. Ito yung nagdi-decide sa gagawin ng body, itong soul na to. At kasama po sa heart and mind yung intellect, emotion, and will. Pagkakasama po yan, dyan sa soul na yan. Ito yan. Ito ang nililigtas ng Diyos. Ito yung pupunta sa langit. Itong soul na to. Or hindi. Itong soul na to. Ito nagpapatakbo doon sa body. Now, yung spirit, kapag ka hindi mo kinikilala si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, patay ang spirit. According kay Paul, Ephesians 2. Now, kapag ka si Jesus ay iyong Panginoon, buhay ang spirit. Meron kang spirit. At yung spirit na yan po, yan naman po yung bumabalik sa Panginoon. Ito po yung ito yung connection natin with God. Ito pong spirit na ito. Pinaka-antena, if you will. 'Di ba? Ikaw meron kang cellphone. Okay, yung cellphone mo merong body. Pag binuksan mo yung cellphone mo, gumagana naman. Meron siyang OS or operating system. So meron siyang kaluluwa. Sumusunod yung body doon sa kaluluwa. Wala kang wifi. Yung wifi, wala kang connection. So, ang spirit po natin, yan po yung connection natin sa Diyos. Yung spirit na yan. Kaya po tayo nakagkakaroon ng pag nanalangin ka, pag nag-worship ka, yan po ang connection natin sa Panginoon. So, para po, when we worship the Lord, kasali lagi dapat ito, na tatlo na ito. Okay, let me say that again. Pag mag-worship tayo sa Diyos, kasali lahat itong tatlo na ito. At siguro, para mas visualize po natin, gusto ko mong tawagin si body, si soul, at saka si spirit. Body. Ayan. Kabit mo yan. Okay, ito si body. Dito. Si soul. At saka si spirit. Okay? Alam niyo po, si body, saka si soul, best friend yan. Makulit yan. Yung dalawang yan, best friend yan. Minsan, kung ano gusto ni body, sumusunod na lang si soul. Gusto ni body, magkakain. Gusto ni body, kahit minsan masama, minsan kasalanan, nasusunod yung katawan. Si soul, sige na nga, sama na ako. At nung dumating si spirit, nagkaroon na po ngayon ng ibang impluensya. Kasi may spirit na eh. Imagine ang born again po, nung tayo po naging Christian, nagkaroon ng spirit, at si soul, ito po sabi sa Romans 12, nagkaroon ng, let there be, transformation of your mind, renewing of your mind. Ito po yun. Ang soul is mind, heart, and soul. Kailangan matransform si soul sa pamamagitan ni spirit. Pero minsan po,
si soul, hindi yung sumusunod kay spirit. Sumusunod siya kay body. Saan siya dadalhin ni body? Di ba? Saan siya dadalhin? Napalayo sa spirit. Kaya, ito pong soul na ito po yung control tower ng ating buhay. Now, ibang topic po ito, no? Pero punta po tayo sa worship. When we worship the Lord, we have to worship the Lord in spirit. Okay, Manuel? Okay? We have to worship the Lord in spirit and in truth. Kasama dapat si soul. Diba sabi nung pinag-aralan natin 2 weeks ago, with all of my heart, mind, soul, and strength. Kasama lahat ito. Now, here's the catch. Ito po ang problem natin ngayon. It is possible na nag-worship si body. Body, worship tayo. Hindi exercise. It is possible na nag-worship si body, pero hindi nag-worship si spirit at si soul. Possible hindi? Valid or hindi? Dahil yung worship niya, valid or hindi? Tatanggapin ng Diyos o hindi? Hindi. Kasi body lang. Okay? Ano ibig sabihin yan? Minsan nakakita po ako, kasi minsan ako po yung umattend sa isang, nag-overnight po ako minsan sa Prayer Mountain. At pag natulog po kayo sa Prayer Mountain, may worship po dyan na alas 6 ng umaga. So may mga katabi po ako doon, nakatutulog kami doon sa balcony. Tumugtog yung worship team. At nang tumugtog yung worship team, bumangon na po kami at sumama na po kami sa worship. Pero yung isang katabi ko, hindi naman natin, baka sinasabi, ginajudge natin. Yung isang katabi ko, nakahiga, nakapikit pa rin. At nung tumutugtog na yung worship team, tinaas niya yung kamay niya. Habang nag-worship ba siya? Hindi naman natin ginajudge, pero I can see nag-worship yung body niya. Pero baka yung soul, ayaw bumangon, ayaw mag-worship. Yung spirit lalo, hindi nag-worship. So, hindi valid kapag ka nag-worship si body lang. Hindi valid kapag ka nag-worship si body at saka si soul. Kailangan kasama si spirit. Okay, sabay-sabay. Now, eto po. Okay, kapag ka umaawit po tayo rito, pinupuri natin ang Panginoon at nag-worship sa puso mo, naramdaman mo, nag-worship. Naks naman. Ayos Diba? Nag-worship ngayon, itong si Spirit, ito ngayong si Soul, yon ang question. Sasama ba si Soul o hindi? Kakausapin ni Soul yung sarili niya. Kaya sabi ni David, bless the Lord, praise the Lord, oh my soul. Kinakausap ni David yung sarili niya kasi si Soul lumalaban na naman. Dahil si body, ini-influensyahan na naman si Soul. No, pero pag sinabi ni Soul, dahil nakikinig ako sa Spirit, susunod ako sa Spirit, dahil nag-worship si Spirit, mag-worship din si Soul, at si body, susunod na rin siya ng worship. Yan po ang ibig sabihin ng tunay na worship. Sila po in spirit and in truth. Kaya, posible ho ba na si worship, si spirit, nag-worship, taas kamay, nababa na. Na si spirit, nag-worship, si soul, nag-worship din, si body, hindi. Posible ba? Ang hirap nun. Ang hirap nun. Di ba? Kung si soul ang saya-saya, actually kung si body ay natakot, nanood ng horror or anything, di ba kita rin kay body? O kung si soul nanood ng horror, di ba kita rin kay body? Kung si soul ay malungkot, di ba kita rin kay body? Di ba? So, kung si spirit ay nag-worship, si soul ay nag-worship, susunod si body. Kaya hindi mo tayo nag-judge kapag tumingin tayo, nag-worship tayo ngayon. Yung worship team dito, nakikita natin yung mga tao, nakaganyan lang, o kaya, alam mo yan, minsan nakaupo pa, kukuya-kuya-kuy. Ayaw mo mag-judge na, hindi naman nag-worship yun, no? Ayaw mo i-judge. Kasi pwede naman talaga na pikiin, na si body nag-worship, pero si soul, at saka si spirit, hindi. Pwede naman talagang pikiin. Pero, mas malamang na pagka nag-worship si spirit at si soul, kasama si body. Malinaw po. At yun po ang gusto nating gawin sa church na to.
Kasi ba't nag-church pa tayo? Ba't sinasabi pa natin na attend ako ng worship kung hindi naman natin talaga i-worship ang Panginoon? So when we come to church, i-ready mo na yung soul mo. Kausapin mo na soul, yung body mo. Sabihin mo, mag-worship tayo, ha? Tapos, si Spirit, ready naman lagi si Spirit eh. Si Spirit, ready lagi siya na tanggapin galing sa Panginoon kung ano yung bulong. At pag bumulong na si Spirit, tumutugtog na. Kumanta na tayo. Nararamdaman mo na, pinakausap na ako ng Diyos. No? Isunod mo na ang buong katawan mo, the whole person, yung buong pagkatao. At palagay mo ba malulugod ang Panginoon? Oo naman, malulugod ang Panginoon kapag ginawa po natin yan. And that is what we want. Yan po ang gusto ng Diyos. Yan din po dapat ang gusto ng church na to. At yan din po dapat ang gusto mo kung meron kang buhay na espiritu sa puso mo. Actually po, sabi sa Bible, pati bato, magpupuri sa Diyos eh. Kahit wala kang espiritu, mararamdaman mo sa kaluluwa mo, merong kumakalabit sa'yo. Sambahin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos. May kumakalabit sa'yo. At pag naranasan mo yon, makipagkilala ka sa Panginoon, kilalanin mo siya, parang worship mo, 100% na nakakarating sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si body, si soul, at si spirit. So, napakarami yung pagkakataon, may mga nag-worship. When we worship the Lord, dapat, sabi natin, spirit and truth, hindi pwedeng truth lang. Hindi pwedeng truth lang. Kasi yung mga Pariseo, noong time ni Jesus, puro truth yan. Walang spirit. Puro truth. Puro academic. Puro kailangan gawin natin to. Kailangan, puro requirement lang. Yan po mga Pariseo. Kaya ang tawag puro na legalism. Dapat po, may form and may function. Lahat yan. Iba naman, spirit lang. Nag-worship. Spirit lang. Puro panloob lang. No, ito yung gusto kong bumait. Pero di ko magawa. Puro intention, panloob. Hindi naman nailalabas. Iba naman, wala ng spirit, wala pang truth. Iba truth lang. Iba spirit lang. Iba no spirit and no truth. Ang kailangan po, may spirit, may truth. So mga kapatid, as we worship the Lord, kung hindi pa babalik ang Panginoon, kung hindi pa tayo kukunin ng Diyos, at kung tayo ay magkikita-kita pa muli dito sa lugar na ito, tama ng simba. Level up. Dapat po, samba ang ginagawa natin. So paano po natin gagawin yan? Include your mind. Pag mag-worship tayo, understand the songs. Kaya importante po na meron tayong PowerPoint dito eh. Minsan yung PowerPoint natin naiiwan, minsan mali, minsan kulang. Importante po na yung PowerPoint natin nakakasunod na maayos eh. Kasi included yung mind natin. Kapag ka nag-worship tayo, iniintindi natin yung lyrics, kung ano yung sinasabi natin. Include din natin yung heart natin. Kapag ka nag-worship tayo, be sincere, be passionate, let there be fire. Include your emotion. Kasama po lahat yan. Include your heart and soul when we worship the Lord. And then include the spirit. Because God is Spirit. Hanggang hindi nag-worship yung Spirit, hindi nag-worship ang tao. Yung Spirit ang nagko-connecta po sa Panginoon at nag-e-energize the worship natin. And include your body. Clap your hands, lift up your hands, sing a song, shout to the Lord, purihin ang Panginoon. Yun po yung kabuuan ng pagsamba natin. Ang simba ay nagiging samba when we worship in spirit and in truth. And that is the real meaning of worship. So as we close, paano magiging simba ang samba? Una, be a lifestyle worshiper. Dapat, lifestyle. Then, have a real relationship with God. Dapat totoo yung relasyon natin sa Panginoon para yung worship natin talaga namang 100%. And then, worship God inwardly and outwardly. In your heart, worship God inwardly in your heart, mind, and soul. Pangapat, express your worship outwardly. At panghuli, devote your life as a worshiper. Ulitin ko po yun para po doon sa mga nagsusulat. Una,
be a lifestyle worshiper. Pangalawa, have a real relationship with God. Pangatlo, worship God inwardly. Pangapat, worship God outwardly. At panlima, devote your life as a worshiper to the Lord. At the end, sabi po sa Bible, every knee will bow. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kaya naniniwala ka, kaya hindi. Kaya kasama espiritu o kaluluwa, kaya hindi. Every knee will bow. Every tongue will confess. So I hope tayo po lahat, we are willingly worshiping the Lord. Hindi na tayo kailangan yung sumamba ka, pilitan to. Hindi. Ikaw na mismo ay nahanap po ang Panginoon. Lord, I want to worship you. Nakaluhod po ako para po sa inyo. So be a worshiper of the Lord right now. So, as we worship the Lord, bigyan nga natin ng Diyos ng malakas na palakpak mula sa espiritu, mula sa kaluluwa, at sa atin pong katawan. At tumayo po tayong lahat. Sambahin po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Purihin po natin ang Panginoon. And ililid po tayo ng worship team natin. Ayun po pinag-aralan po natin. Let us apply. Let us worship sa pamamagitan ng awit, sa pamamagitan po ng ating mga kamay, ng ating katawan, sa espiritu, sa kaluluwa, at sa katotohanan.